For today's video, samahan niyo akong manguha at magluto ng kuhol. But it's not just any other kuhol dahil imported pa ito sa Hingyon, kaya arat na. Kasama natin ang Team Pabaknangsa. Nagtungo na kami sa Hingyon, Ifugao. Hingyon is one of the 11 towns of Ifugao with an elevation of 4,900 feet above sea level and comprising of 12 barangays. Its name derived from the Ifugao term Hingiyon, meaning diversion from a major route. This town is in between Lagawi and Banawi. Dito pala kami sa Barangay Bito Napadpad at sinamahan kami ni Kuyang tagapagmana sa kanyang bukid para doon kami mamulot ng kuhol. Tapos bigla akong nakita si B2, yung kapatid ni B1. Nagbabitamin sila ng B3, tas papa nila si B4 at nanay naman nila si After. Ay, walay ang jokes mo, antay. Malayo-layo rin ang nilakad namin bago kami nakarating sa bukid ni Kuyang tagapagmana. At ayun, nakarating na rin kami sa wakas. Sobrang ganda ng kapaligiran. Parang 2 short trip lang, abot mo na ang langit. At ayun, naghanap na kami ng G-spot at nag-umpisa ng mamulot. Malinaw ang tubig kaya kita namin ang mga kuhol na tahimik lang na nagsuswimming. Kailangan dahan-dahan lang sa paglalakad para hindi makirot agad yung tubig or else di mo na makita yung mga pupulutin mo. Pagkatapos ng anihan, sari-saring living things ang pwede makuha sa bukid. Tulad nitong kinukuha namin. Isa ito dati sa mga gawain namin nung mga children pa kami. Lagi kami sa putikan at nagbabanong sa barong araw-araw dahil yung tas namin dati ay mag-shoo away or magbugaw ng buding o yung mga maliliit na ibon na umuubos sa mga palay. Palibhasa mga bata kaya hindi maaasahan. So imbes na magbugaw ng buding, iba ang ginagawa namin tulad ng panghuhuli ng tutubi or dragonflies. Tapos kapag marami-rami na, iniihaw namin at ginagawang merienda. Crispy siya and tasty in fairness. Siyempre, dahil mga bata nga, maraming ginagawang kababalaghan. One time, kinalbo ko yung sister ko on her left side ng kanyang ulo dahil natuwa kami sa maliit na scissors at tinesting namin kung matalas nga. At this point, nakarami na kami ng napulot, 1 sako sana pero wag na lang. Buti na lang umabsent yung mga arimatok at linta, kaya very free kami na nung gawgawaan sa payo. Tapos habang nagme-merienda with a stunning view, napaisip ako bakit ang buhay parang life, charot. At ayun na nga, nag-enjoy kaming lahat sa pamumulot ng kuhol at syempre kahit gustuhin pa namin mamulot pa, kailangan na naming umuwi kasi walang forever pati sa kuhol. At ayun, naghuhugas na ako ng aking maduming fifit at uminom na rin. In fairness, walang lasa yung tubig. Bago kami umuwi, nag-stop over muna kami sa bahay ng pinsan kong si Sarah kasi nag-party daw siya ng pawan. Kung dalawa kasi yun, pato. Masarap yung luto niya kasi walang lansa at ayun na nga, kumain kami happily ever after. Bago kami umuwi, namasyal muna kami sa small zoo sa likod ng bahay nila. Marami silang pets and animals, from big dogs to small ones, at iba't ibang klase ng bunnies. May mukhang daga, may mukhang badger, may mukhang alpaka, may mukhang kangaroo at mga kalapati na iba-iba din ang itsura. Na-realize ko na bukod sa mga bayarin at aso, mga ganso na lang ang humahabol sa akin. After 2 days, 12 hours, 36 minutes and a half second, nailabas na ng mga kuhol ang kanilang mga sama ng loob kaya it's time to cook na. Tinanggal ko muna ang kanilang tail ends, tas hinugasan ng asin, tas gisa sa bawang, sibuyas, luya. After that, binuhusan ko konti ng Energin, tas sunod naman yung coconut cream, konting tubig, tas takpan konti. Tapos sunod naman yung siling haba, asin, paminta at kung ano-ano pang gusto nyong ilagay. And voila, ito na ang ating finished product. Inulaw nga kuhol, imported from Hingyon.